Noong unang panahon, sa isang maliit na bahay sa malayong lugar, may isang marikit na bata na nagngangalang Karen. Masayahin siyang bata. Tinatanong niya ang kanyang ina tungkol sa lahat ng gusto niyang malaman. Nay, ano yung maliliit na ilaw sa langit? Mga bituin sila, Karen. Lahat ng nasa lupa, balang araw, ay magiging bituin at magniningning sa langit magpakailanman. Si Karen ay may isang piraso lang na laruan, isang damit at isang pares ng tsinelas na kahoy. Ang tsinelas na kahoy na ginawa ng kanyang ina ay hindi komportable, ngunit ito lang ang meron siya. Isang araw, nagkasakit ang nanay niya, kaya pupunta si Karen sa bayan para bumili ng gamot. Habang daan ay nakakita siya ng isang pares ng pulang sapatos na nakakahon sa gilid ng kalsada. Kumikinang ang mga sapatos, kaya hindi mapigilan ni Karen na iuwi ito. Tingnan mo, Nay. Natagpuan ko ito sa tabi ng kalsada. Ang ganda, no? Kasya ito sa akin. Baka pag-aari ng ibang tao yan, Karen. Dapat mong ibalik yan doon. Pero kung merong nagmamay-ari, di niya iiwan dun. Baka aksidenteng nalaglag ng may-ari. Hindi niya dapat winala. Ako ang nakapulot. Ako na ang may-ari. Akin na to. Nak, makinig kang mabuti. Hindi man kita maibili ng bagong sapatos ngayon, pero ayokong magsuot ka ng sapatos ng iba dahil lang napulot mo. Huwag nang matigas ang ulo. Ipangako mong hindi mo isusuot yan, ha? Malungkot na nangako si Karen na hindi isusuot ang pulang sapatos at itinago niya ito sa ilalim ng kama. Lumipas ang mga buwan. Isang araw, umuwi si Karen at hindi niya makita ang kanyang ina. Pinagmasdan niya ang paligid at napagtanto niya na ang ina ay naging isa ng maningning na bituin sa langit. Kinabukasan, habang papunta siya sa libing ng kanyang ina, isinuot niya ang pulang sapatos. Ang mga dumating sa libing ay hindi maalis ang tingin sa sapatos ni Karen. Grabe naman siya. Ano ba yan? Walang galang na bata. Pero walang pakialam si Karen dahil mahal niya ang kanyang sapatos. Sa sandaling iyon, isang mabait na matandang babae ang napadaan sa sementeryo. Nalaman niya na naulila na ang batang babae, kaya gusto niya itong ampunin. Gusto mo bang sumama sa akin, iha? Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para maging matagumpay at maganda ka paglaki mo. Kaya naman, si Karen ay tumira sa matandang babae sa loob ng maraming taon. Karen, gamit mo yung sapatos mula pa nung libing ng iyong ina. Kailangan mo nang palitan yan. Napakadumi na, oh. Hindi! Gustong-gusto ko ang pulang sapatos na to. Nako, Karen. Huwag matigas ang ulo. Sige na, magbalit ka na. Bibili kita ng mas maganda, pangako. Ayaw ni Karen na masaktan ng mabait na matanda na umampon sa kanya. Kaya sa wakas ay itinapon niya ang pulang sapatos. Dumaan ang mga araw. At isang umaga, naglalaro si Karen sa kanyang silid na may mga bagong damit at laruan. Dinalhan siya ng matandang babae ng bagong sapatos, ngunit hindi nagustuhan ni Karen. Pero asul ito. Ang pangit. Di ko gusto yan. Sa mga sumunod na taon, hindi pa rin makalimutan ni Karen ang pulang sapatos. Nagdalaga na siya, ngunit hindi nagbago ang katigasan ng ulo niya kahit regaluhan pa siya ng matandang babae. Iha, Hindi ako nagsusot ng ganyan. pero tinahi ko to para sa'yo. Ayoko ng ganyang pagkain. Gusto ko French fries. Kahit isang subo lang, iha. Napapagod man ang matandang babae sa pihikang ugali ni Karen, pinagluto pa rin niya ng French fries. Pagpasok niya sa silid, hinuhubad ni Karen ang asul na sapatos na ngayon ay masikip na. Tingnan mo. Maliit na ang lahat ng gamit ko. Lumaki na ako. Oo nga,
O sige, mamili tayo ng bagong damit at sapatos. Kaya pumunta ang matandang babae at si Karen sa tindahan. Tingnan mo! Katulad ng dati kong pulang sapatos. Gusto ko yun. Karen, hindi mo kailangan ng magarbong pulang sapatos. Kailangan mo ng pwede mong isuot ng may paggalang. Halimbawa, kapag pupunta ka sa libing, isa lang ang maibibili ko sa'yo. Yung itim na lang ang bilhin natin, ha? At umuwi na tayo. Pagod na ako eh. Wala akong paki. Kung hindi mo bibilhin ng parehong sapatos, magyayapak na lang ako. Batang ito, sana hindi naging matigas ang ulo mo. Binili ng matanda ang itim na sapatos. At para mabili rin ang pulang sapatos, ginamit niya ang natitirang pera. Kinailangan tuloy nilang maglakad pa uwi. Sa layo ng nilakad nila, sumakit ang mga paa ng matandang babae at hindi niya maabutan si Karen. Pero walang pakialam si Karen. Masaya siyang naglakad dahil sa bagong pulang sapatos. Isang araw, sinabi ng matandang babae kay Karen na kailangan nilang dumalo sa isang libing. Karen, isuot mo ang itim na sapatos ha. Kailangan maging magalang tayo sa ating kasuotan. Tumingin si Karen sa itim na sapatos, tapos sa matingkad na pulang sapatos. At pinili niyang isuot ang pula. Paglabas nila ng bahay, tinakpan niya ito ng palda para hindi makita ng matandang babae. Gayunpaman doon sa libing, nakita ng lahat ang sapatos ni Karen. Kumikislap ito kahit mahaba ang kanyang palda. Pinag-usap-usapan tuloy ng mga tao si Karen at kung gaano kawalang galang ang suot niyang sapatos. Nang makarating ito sa tenga ng matandang babae, galit na galit siya. Hindi ka talaga nakinig sa sinabi ko? Sinuot mo pa rin ang pulang sapatos na yan. Napakatigas ng ulo mo, Karen. Nasaan ang respeto mo? Sa sandaling iyon, isang gwapong lalaki ang napadaan at nabighani sa kagandahan ni Karen. Lumapit ito sa kanya, lumuhod at binigyan siya ng mga papuri. Ang ganda mo, Binibini. At bagay sa'yo magandang sapatos na yan. Salamat. Kinilig ako sa sinabi mo. Sigurado ako mahusay ka sumayaw. Iniimbitahan kita sa sayawan sa palasyo ngayong gabi. Punta ka ha? Dahil sa magiliw na alok ng Ginoo, sa tuwa ay napasayaw nga si Karen. Ngunit ilang sandali pa, hindi na mapigilan ni Karen ang pagsasayaw. Ba't di ko mapigilan ng mga paa ko? Anong nangyayari? Nagsimulang lumayo si Karen sa matanda at sa Ginoo habang sumasayaw siya. Karen! Bumalik ka dito! Hinabol siya ng lalaki, pero hindi siya maabutan. Naging mas matigas ang ulo ng pulang sapatos kaysa kay Karen. Dinala siya nito hanggang sa tuktok ng bundok at pinasayaw siya sa loob ng 3 araw. Sobrang sakit na ng mga paa ni Karen, kaya napapasigaw siya sa bawat hakbang. Aray! Kahit na napuputikan o matinik, patuloy pa rin sa pagsasayaw ang sapatos. Tama na! Pagod na ako! Hindi na ako magmamatigas mula ngayon. Pangako, sige na, sapatos, tumigil ka na, pakiusap. Pagkasabi niyon, kumalas ang pulang sapatos sa kanyang mga paa. At bumagsak si Karen sa lupa. Pero patuloy pa rin ang pulang sapatos sa pagsasayaw. Nakahanap si Karen ng isang kahoy na ginawa niyang saklay pauwi. Sobrang sakit ng mga paa niya. Nang sa wakas ay natanaw niya ang bahay, napaiyak siya sa tuwa. Sinalubong siya ng matandang babae at nagyakapan silang dalawa. Alam ko pong naging sutil ako. Pangako, hindi na po ako magiging ganun. Matapos itigil ni Karen ang katigasan ng ulo, ang mga bagay ay nagsimulang maging maayos.
Isang araw, may kumatok sa pinto. Ito ay ang gwapong Ginoo. Magandang araw, Karen. Ang bilis mo sumayaw, di kita naabutan. Paano mo nagawa yun? Natuwa si Karen na makitang muli ang gwapong Ginoo. Iyon ang simula ng pagmamahalan nilang dalawa. Winaksin niya ang katigasan ng ulo, kaya nagkamit si Karen ng masaya at mapayapang buhay. Noong unang panahon, may 3 maliliit na baboy na naninirahan kasama ang kanilang ina sa isang munting bahay. Panahon na para umalis sila sa kanilang tahanan at matutong mabuhay ng mag-isa. Tinawag ng inang baboy ang 3 anak sa tabi niya. Mahal kong mga anak, panahon na para kayo ay magsarili. Magsimula kayo ng bagong buhay. Ngunit tandaan, anuman ang gagawin ninyo sa mundong ito, gawin ang pinakamahusay na makakaya nyo upang manatiling buhay. Medyo malungkot at may kaunting kaba, nagpaalam na ang 3 maliliit na baboy sa kanilang nanay at humayo na sila. Pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan nila ang lupa kung saan maaari silang magtayo ng kanilang sariling tahanan. Ang bunsong baboy ay nagpasya na itayo ang kanyang bahay gamit ang dayami. Inisip niya na ito ang pinakamadali at pinakamabilis na paraan upang bumuo ng isang bahay. Sa paraang ito, marami siyang oras para makapaglaro. Natapos ng pinakabatang baboy ang kanyang bahay sa isang araw lang. Sumigaw siya sa mga kuya niya. Hoy mga kuya, tapos na ako! Tiningnan ng panganay na baboy ang bahay. Okay, ngunit hindi matibay ang bahay na to. Paano ka mapoprotekta nito mula sa mabangis na lobo? Hindi pinansin ng bunsong baboy ang sinabi ng kanyang kuya. Huwag kang mag-alala kuya, walang mangyayaring ganun. Okay, wag mong sabihin di kita binalaan ha. Nagpasya naman ang gitnang kapatid na gawing kahoy ang kanyang bahay. Mula sa mga sanga na kanyang nakolekta sa kakahuyan, ay nagpasya siyang magtayo ng isang maliit na bahay. Tumagal ng eksaktong 3 araw ang kanyang pagtatayo ng bahay. Lumapit ang panganay na baboy. Mahal kong kapatid, mahusay ang ginawa mo. Ngunit baka hindi ito matatag. Mapoprotektahan ka ba nito mula sa lobo? Sumagot ang gitnang kapatid. Huwag kang mag-alala kuya, ligtas ako sa bahay na to. Okay, wag mong sabihin di kita pinaalalahanan ha. Habang ang 2 maliit na baboy ay masaya sa kanilang bagong bahay, ang pinakamatanda sa kanila ay patuloy na nagtrabaho dahil nagtatayo siya ng bahay mula sa laryo at mga bato. Inisip ng mga nakababatang kapatid na sayang lang ang pagsisikap niya. Wala silang ginagawa kundi maglaro sa maghapon. Bakit ka pa magpapakahirap kung pwede ka naman mabilis makatapos kung magtatayo ka ng katulad sa amin? May kinakatakutan kasi siya eh. Hindi sila pinapakinggan ng panganay na baboy. Nagtrabaho siya ng isang buong linggo at natapos din niya ang bahay na gawa sa ladrilyo at bato. Pagkaraan ng ilang araw, may isang gutom na lobo na dumating. Tumayo muna siya sa harap ng bahay na dayami. Nagpapahinga ang bunsong baboy sa loob ng kanyang bahay kubo. Kumatok ang lobo sa pinto. Buksan ang pinto at papasukin ako. Kung hindi, hihipan ko ang bahay mo hanggang sa masira at makapasok ako. Hindi mo yan magagawa dahil matatag ang bahay ko. Kaya hinipan ng lobo ang bahay hanggang sa nawasak ito at lumipad. Mabilis namang nakatakas palayo ang baboy. Tumakbo siya papunta sa bahay ng gitnang kapatid na gawa sa mga sanga ng puno. Kumatok siya. Nang bumukas ang pinto, parang hinagis ng baboy ang sarili papasok sa loob ng bahay. Dali, isara mo ang pinto. Baka pumasok dito ang lobo. Huwag kang mag-alala bunso, hindi niya tayo maaano sa bahay na to. Maya-maya ay dumating ang gutom na lobo sa kahoy na bahay ng pangalawang kapatid at sumigaw. Buksan ang pinto at papasukin ako. Kung hindi, hihipan ko ang bahay mo hanggang sa masira at makapasok ako.
Hindi mo masisira ang bahay ko. Kaya hinipa ng lobo ang bahay hanggang sa bumagsak ito. Kumaripas ng takbo ang magkapatid na baboy papunta sa pangatlong bahay. Bahagyang nakalayo sila sa lobo. Kuya, papunta na dito ang lobo. Anong gagawin natin? Sumagot ang panganay na baboy na may kumpiyansa sa sarili. Huwag kayong mag-alala. Hindi mapapasok ng lobo ang bahay na to. Maya-maya, dumating ang gutom na lobo sa bahay na bato ng panganay na baboy at sumigaw sa tatlong maliliit na baboy. Buksan ang pinto at papasukin ako. Kung hindi, hihipan ko ang bahay mo hanggang sa masira at makapasok ako. Huwag mo nang subukan, masamang lobo. Hindi ka maaaring pumasok sa bahay na ito. Nagalit ng husto ang lobo, kaya buong lakas na hinipa ng bahay. Ngunit walang nangyari. Paulit-ulit niyang sinubukan, pero hindi niya ito natinag. Dahil sa pagod, nagpa siya ang lobo na sumubok ng ibang paraan para makapasok sa bahay. Nakita niya ang tsimeneya sa bubong at nagsimulang umakyat. Napagtanto ng panganay na baboy na ang lobo ay umakyat sa bubong para pumasok sa tsimeneya. Kaya mabilis niyang sinindihan ang pugon sa ilalim nun at nagsalang ng isang malaking kaldero na may tubig. Nang maakyat ng lobo ang tsimeneya, hinulog niya ang sarili sa loob nito at dumiretso sa kumukulong kaldero. Tulong! Aray! Mainit! Maluluto ako dito. Sa wakas ay ligtas na sila sa lobo. Masayang nagyakapan ang magkakapatid na baboy. Kinabukasan, binisita ng tatlong maliliit na baboy ang kanilang ina upang ikwento sa kanya ang lahat ng nangyari. Tama ka, nanay. Ano man ang gagawin natin sa mundong ito, dapat gawin ng lahat ng makakaya upang ang pinagtrabahuhan ay maging matagumpay. Simula noon, ang dalawang baboy ay hindi na naging tamad. Masipag na sila tulad ng kanilang kuya at namuhay silang masaya at ligtas. Sa isang kagubatan, may isang matatakutin na daga. Takot na takot siya sa mga soro, lobo, at maging sa kanyang sarili. Kapag umiihip ang hangin at nagbibitak ang sanga, naghahanap kaagad siya ng butas na matataguan. Dahil dito, pinagtatawanan siya ng mga hayop. Grabe naman ang pagkamatatakutin mo. Maski sa hangin, natatakot ka? Takot na takot siya. Takot na takot siya. Takot na takot siya. Isang araw, lakas loob na lumapit ang daga sa hari ng kagubatan, ang leon. Katatapos lang kumain ng leon ng pananghalian at nakatulog siya sa harap ng yungib. Naguusyoso ang lahat ng mga kaibigan ng daga kung ano kaya ang plano nito. Sinimulang akyatin ng daga ang buntot ng leon. Tapos ay pumunta siya sa likod ng leon. Tumindig siya at ipinakitang may kumpiyansa siya sa sarili. Bagaman takot na takot siya, ginagawa niya ang lahat upang magpakita ng katapangan. Sa sandaling yun, nagising ang leon. At sa pagpagpag ng kanyang balahibo, nahulog ang daga. Nagkatinginan ang daga at leon. Nag-alala ang mga hayop na nakamasid. Naku, lalamunin ng leon ng daga. Anong tapang? Anong lakas ng loob? Anong ginagawa mo sa likuran ko? Hari ng kagubatan. Wag mo po akong kainin. Ako ang pinakatakot at pinakamahina sa lahat. Buong buhay ko ay lagi ako nanginginig sa takot. Maging sa nahuhulog na dahon ay natatakot ako.
Sawa na ako sa ganito. Gusto kong mawala itong takot ko. Ikaw ang hari ng gubat. Kinatatakutan na mahayop ang ungal mo. Maaari mo ba akong ilagay sa iyong pangangalaga? Tahimik na nakinig ang leon sa daga. Nais marinig ng daga kung ano ang magiging sagot ng leon. At bakit kita tutulungan? Bigyan mo ako ng isang magandang dahilan kung bakit hindi kita kakainin. Susuklian ko ang pagtulong mo. Pangako. Balang araw, matutulungan din kita. Umungal ang leon sa sinabi ng daga. Ikaw? Isang maliit at matatakotin na daga? Makakatulong sa akin? Ngunit nang makita ang maliit na daga na nanginginig sa harap niya, nagpa siya ang leon na huwag siyang kainin. Pasalamat ka, busog ako. Umalis ka na sa harapan ko. Tumakbo ang daga at lumayo na doon. Ang mga kaibigan ng daga ay nagulat sa pangyayaring ito. Dumaan ang ilang araw. Nagutom ang leon at nagsimulang maglakad-lakad sa kagubatan. Hindi niya napansin ang bitag ng mga mangangaso. Nahuli siya! Umangat at sumabit sa mataas na puno ang malaking lambat. Sinubukan niyang kumawala pero di siya makaalpas. Siya ang hari ng gubat kaya mapapahiya siya kung sisigaw siya para humingi ng tulong. At maririnig siya ng mga mangangaso at mapapatay. Wala siyang magawa kundi ang maghintay. Samantala, may mga hayop sa gubat na nakapansin sa leon. Ngunit walang nangahas na lumapit sa kanya. Nang mapadaan ang daga, nakita niya ang leon. Nagpasya siyang tulungan ito. Lumapit siya sa leon. Inakyat ang mahabang buntot at nang marating ang lambat, sinimulan niya itong ngat-ngatin. Maya-maya, lumapit ang kuneho at binalaan siya. Hoy kaibigan, bilisan mo! Parating ng mga mangangaso! Biglang nagtakbuhan ng mga hayop nang marinig nila ang salitang mangangaso. Pero hindi nagpatinag ang daga. Patuloy siya sa pagngat-ngat sa lambat. Sa wakas ay nasira ang lambat at nalaglag ang leon. Halika, umakyat ka sa likuran ko. Umalis na tayo dito. Tumalon ang daga sa likod ng leon at umalis na sila agad. Humihingal na dumating ang leon sa harap ng kanyang yungib. Lumuhod siya para makababa ang daga. Nang sabihin mo sa akin na balang araw ay matutulungan mo ako, minaliit kita. Akala ko ay wala kang silbi. Ngunit ikaw ang nakapagligtas ng buhay ko. Salamat. Kasiyahan ko po ang paglingkuran ka. Hindi mo na kailangang matakot sa akin. Sa katunayan, hindi mo na kailangan matakot sa kahit ano dahil isa kang matapang na daga. Kung ako ang hari ng gubat, mula ngayon, ikaw ang matapang na prinsipe. Masaya ang leon at ang daga. Lumabas ang mga hayop na nakakita sa nangyari at pinalakpakan ng matapang na daga. Naging matalik na magkaibigan ang leon at ang daga at payapa silang namuhay sa kagubatan magpakailanman. Rapunzel. Noong unang panahon, sa isang malayong lupain ay may isang butihing mag-asawa. Isang araw, may mabuting balitang hatid ang babae sa kanyang asawa. Siya ay nagdadalang tao. Lubos na natuwa ang asawa sa balita, kaya nangako ito na gagawin ang kahit ano para sa kanya. Isang araw, sinabi ng babae na nananabik siya sa ilang malutong na litsugas. Di ako matatahimik
kung di ako makakakain ng masarap na litsugas mula sa hardin ng ating kapitbahay. Kaya nagpunta ang lalaki sa hardin ng kapitbahay upang tuparin ang kahilingan ng kanyang asawa. Ngunit hindi alam ng pobreng lalaki na ang kanyang kapitbahay ay isa palang mangkukulam na nagngangalang Camila. Walang sinumang nakakaalam na ang bruha ay 150 taong gulang na. Upang magmukhang bata, ang maaari lamang hawakan ni Camila ay mga ginintuang bagay. Kaya lahat ng kasangkapan sa bahay ay may ginto. Nilagyan niya ng ginto ang mga plato, kutsara at tinidor, mga garapon, lampara at maging ang inuupuan niya. Lahat ay nababalot ng ginto. Isang gabi, may kumatok sa kanyang pinto. Ito ay ang kapitbahay na humihingi ng ilang litsugas para sa kanyang buntis na asawa. Pinayagan siya ni Camila na kumuha sa hardin ng kahit gaano karaming litsugas. Ngunit sa isang kondisyon. Kung ang iyong anak ay may gininto ang buhok, kukunin ko siya. Hindi alam ng lalaki kung ano ang gagawin. Kaya sumang-ayon siya at ipinagdasal na lang na hindi magkaroon ng dilaw na buhok ang magiging anak. Pagkaraan ng ilang araw, ipinanganak ng kanyang asawa ang isang magandang sanggol na babae na may malagintong dilaw na buhok. Pinangalanan nila itong Rapunzel. Parang alam na ni Camila na ang sanggol ay ipapanganak ng may dilaw na buhok. Kaya kinuha niya ang sanggol ayon sa napagkasunduan at inuwi sa kaniyang tahanan. Inalaga ang mabuti ng bruha si Rapunzel. Palagi niyang sinusuklayan ang ginintuang buhok nito na lumalago sa bawat araw. Hindi kailanman pinagupitan ng buhok ni Camila si Rapunzel dahil kumukuha siya ng mahahabang hibla ng buhok. Niluluto niya ito sa mahiwagang kaldero upang maging ginto. Sa aking mahika, ang kanyang mahabang ginintuang buhok ay magiging totoong ginto. Dinala ni Camila si Rapunzel sa kagubatan. Gumamit siya ng mahika upang magtayo ng isang malaki at mataas na tore kung saan magiging ligtas ang buhok ni Rapunzel. Walang hagdan ang tore sa loob o sa labas. Mayroon lamang itong isang maliit na silid na may isang bintana. Mag-isa lamang dito si Rapunzel sa loob ng 18 taon. Maliban lang kung bibisitahin siya ni Camila. Kapag bumibisita si Camila, tinatawag niya si Rapunzel mula sa ibaba. Rapunzel! Rapunzel! Ibaba mo na ang iyong ginintuang buhok! Mula sa bintana ay ilaladlad ni Rapunzel ang kanyang mahabang tinirintas na buhok. At doon nangungunyapit si Camila upang makaakyat sa tore. Nanay, bakit hindi ako makakababa upang makakita ng mga hayop at bulaklak? Ito lang ang tanging paraan para maprotektahan kita mula sa kasamaan ng mundo. Maraming mapanganib na hayop sa labas at lahat ng uri ng masamang nilalang. Kung mapapahamak ka, hindi ko na kaya ang mabuhay pa. Isang araw, ang gwapong prinsipe ng bansa na si Rob na may kaparehong kaarawan ng kay Rapunzel ay nangabayo patungo sa gubat. Sa kagubatan, narinig ng prinsipe ang pag-awit ng dalaga at magiliw siyang nakinig. Ang tinig na iyon. Napakaganda. Hiya! Tinuntun niya ang pinagmumula ng misteryosong boses hanggang sa marating niya ang tore na tinitirhan ni Rapunzel.
Nang umawit ang dalaga sa bintana ng tore, Na 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 na. agad umibig sa kanya ang prinsipe. Nilibot ng prinsipe ang paligid ng tore, ngunit wala siyang makitang pinto o hagdan. Maya-maya ay dumating si Camila, kaya't nagtago ang prinsipe sa likod ng mga halaman dahil alam niya na isa itong masamang mangkukulam. Naku po, si Camila yun ah. Ang mangkukulam? Anong ginagawa niya rito? Rapunzel? Rapunzel? Ibaba mo na ang iyong ginintuang buhok. Niladlad ni Rapunzel ang kanyang mahabang tinirintas na buhok upang makaakyat si Camila. Sa sumunod na araw, bumalik ang prinsipe sa tore. Pagdating ay sinubukan niyang gayahin ang boses ng bruha at sumigaw siya mula sa ibaba ng tore. Rapunzel! Rapunzel! Ibaba mo ang iyong ginintuang buhok! Nanibago si Rapunzel sa boses na narinig, pero nilabas pa rin niya ang kanyang buhok. Mabilis na inakyat ni Prinsipe Rob ang buhok dahil nais na niyang makilala ang may-ari ng magandang tinig. Hirap naman umakyat sa buhok. Natakot si Rapunzel nang makita siya. Sino? Sino ka? Paano ka nakarating dito? Ako si Prinsipe Rob. Naisip ko lang baka kailangan mo ng tulong dahil walang hagdanan at may mangkukulam. Hindi kita kilala. Sabi ng nanay ko, mapanganib na nilalang ang mga estranghero. Naku, umalis ka dito. Oo, huwag ka mag-alala. Hindi ako mapanganib na tao. Nilalang, narinig ko lang iyong magandang tinig at nais kong makita kung ano ang pakay ng mangkukulam. Narito ako upang sagipin ka. Ang mga salita ng prinsipe ay nagpalambot sa puso ni Rapunzel at hindi na siya natakot pa. Miss Rapunzel, gusto ba mo ba sa tore kasama ko? Upang maamoy mo ang mga bulaklak, makapamasyal at makakita ng magagandang hayop. Maraming taon na ring ninais ni Rapunzel na tuklasin ang buhay sa labas. Kaya agad niyang tinanggap ang alok ng prinsipe. Mayroon akong ideya na makakatulong sa ating dalawa na makababa sa tore. Nang sumunod na araw, dumating si Camila. Nagulat siya dahil nakaladlad na ang mahaba at ginintuang buhok mula sa tuktok ng tore. Siguro ay natanaw na niya ako, kaya nilabas na niya ang kaniyang buhok. Kaya nagsimula ng umakyat si Camila hanggang sa tuktok ng tore. Maya-maya ay may narinig siyang kabayo. Pero naisip niya na baka mayroon lang manlalakbay sa malapit. Kaya hindi na niya ito pinansin. Nagpatuloy na lang siya sa pag-akyat dahil sabik na niyang makita si Rapunzel. Nang marating niya ang silid ni Rapunzel, ang laking gulat niya. Wala na doon si Rapunzel. Putol na ang buhok at nakatakas na siya sa tore. Ang ginto ko! Wala na ang ginto ko! Bakit? Rapunzel! Pinutol ni Rapunzel ang kanyang buhok at itinali ito sa isang bakal sa dingding ng tore. Kaya siya at ang prinsipe ay parehong nakababa ng tore. Mag-isa na lang sa tore, desperadong hinawakan ni Camila ang putol na buhok ni Rapunzel. Hindi! 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 Hindi na ito pupwede! Dahil naputol na ang buhok! Kailangan nakaugat itong buhok upang maging ginto! Samantala, sina Prinsipe Rob at Rapunzel ay dumating sa kastilyo ng prinsipe at ikinwento ng prinsipe ang lahat sa kanyang ama at ina, ang hari at reyna. Nabanggit naman ng hari na narinig na niya ang pangalang Rapunzel mula sa isang matandang magsasaka at kaniyang asawa.
Kaya kaagad na dinala ng prinsipe si Rapunzel sa lumang bahay ng mag-asawa na sinabing nawala ng sanggol na pinangalan ng Rapunzel. Sa sandaling binuksan ng kawawang ina at ama ang pintuan at nasilayan si Rapunzel, nakilala nila siya. Anak ko, kinuha ka sa amin ng masamang bruha na yun. Napakaraming taon na lumipas. Sa wakas nakauwi ka. Kami ang iyong tunay na pamilya. Masayang masaya si Rapunzel na makilala ang kanyang tunay na magulang. At ano sa palagay mo ang nangyari kay Camilla na naiwan sa tore nang walang ginto? Hahanapin kita, Rapunzel. Kailangan ko ang buhok mo na nagbibigay sa akin ng ginto. Noong unang panahon, sa pinakamagandang bahagi ng kagubatan, masayang namumuhay ang isang inang baboy at ang kanyang 3 biik. Isang araw, sinabi sa kanilang ina ng bunsong biik na si Gurky, ng gitnang biik na si Torky at ng panganay na biik na si Porky na gusto nilang mag-camping. Nay, nagbakasyon lahat ng mga kaibigan namin. Wala kaming makalaro. Kung papayagan mo kami, gusto namin mag-camping sa tabi ng lawa. Hindi matanggihan ng inang baboy ang kahilingang ito ng mga anak. Magandang ideya, mga anak. Siyempre naman pwede kayong mag-camp. Pero pumili kayo ng tamang lugar at siguraduhing matibay ang mga tolda, okay? Yay! Kinabukasan, umalis ang magkakapatid para mag-camping. Ngunit habang naglalakad sila sa kagubatan, isang lobo na may matatalas na ngipin at galit na mga mata ang sumunod sa kanila. Ayan ang masarap na almusal na magpapabasog sa akin bukas ng umaga. Ngunit hindi napansin ng magkakapatid na sinusundan sila ng lobo. Dumating sa wakas sina Gurky, Torky at Porky sa baybayin ng lawa at nakahanap sila ng magandang lugar. Una, ang pinakabatang baboy na si Gurky ay gumawa ng tolda malapit sa isang puno. Mabilis niyang inipon ang malalaking dahon para gamitin sa kanyang munting tolda. At bago mo pa masabi na, Totoy, baboy, palaboy, tapos na siya! Lumapit ang panganay na si Porky sa nakababatang kapatid at tiningnan ang tolda. Ang ganda ng tolda mo, Gurky. Magaling. Pero sa tingin mo ba ay matibay yan? Oo, syempre matibay, Kuya Porky. Nagpasya naman ang gitnang kapatid na si Torky na gawin ang kanyang tolda mula sa mga tambo. Tinipon niya ang mga tambo sa lupa. At mas mabilis pa sa pagsasabi mo ng Totoy, baboy, palaboy ang pagbuo niya ng tolda. Ngunit nang lumapit ang kuya niyang si Porky at nakita ang tolda na gawa sa mga tambo, binalaan niya ang kapatid. Turkey, ang ganda rin ng tolda mo. Pero mapoprotektahan ka ba ng tambo mula sa panganib? Syempre naman, Kuya. Pinili ko ang matataas na tambo, kaya hindi masisira ang tolda ko. Dahil maagang natapos ng 2 batang baboy ang kanilang mga tolda, naglaro na sila at nagsaya na siyang talagang dahilan para bilisan nila ang paggawa ng mga tolda. Sa kabilang dako, ang pangit na lobo ay maingat na pinagmamasdan sila ng palihim. Sinimulan naman ni Porky na gawin ang tolda niya mula sa makakapal na sanga ng puno. Maghapon siyang nagtrabaho at nang matapos siya, meron na siyang isang matibay at ligtas na tolda na magpoprotekta sa kanya sa anumang panganib. Namangha sina Torky at Gurky. Napakaganda ng tolda mo, Kuya. Pero naubos ang oras mo sa pagbuo nito. Hindi ka na nakipaglaro sa amin. Nang sumapit ang gabi at lumubog ang araw, nagpasya ang 3 munting baboy na pumunta sa carrot party sa kagubatan. Siyempre, palihim silang sinundan ng lobo. Marami silang nakilalang kuneho sa party. Siyempre dahil ito ay carrot party. Oh, parang ang saya ng party ah. Gusto ko matikman ng mga karot. Masayang nakihalubilo ang magkakapatid sa mga kuneho ng ilang oras.
Magsaya kayo, pigis. Bukas, ako naman ang masisiyahan kapag pinagpiestahan ko na kayo. Nang matapos ang party, ramdam ng magkakapatid ang pagod at bumalik na sila sa kanilang maliit na kampo. Buong magdamag na naghintay ng pagkakataon ang masamang lobo. Sa ikalawang araw nila sa kampo, nagising si Gurki sa boses na galing sa labas. Sa bilang ng 3, lumabas ka, maliit na pigi. Dahil sa isang ihip lang, sisirain ko ang tolda mo. Matibay ang tolda ko, wala kang magagawa. Okay, sige 1, 2, 3. Huminga ng malalim ang lobo at hinipan niya ang lahat ng mga dahon ng tolda hanggang sa walang natira. Mabuti at ligtas ang buhay ni Gurki at agad siyang tumakbo sa tolda ng gitnang kapatid. Maya-maya pa, dumating na ang lobo sa harap ng toldang tambo na gawa ni Torky. Alam kong nandyan kayong dalawa. Lumabas na kayo mga pigis. Dahil sa isang ihip lang, sisirain ko ang tolda nyo. Hindi masisira ang tolda ko. Okay, sige. 1, 2, 3. Muli ay huminga ng malalim ang lobo at hinipan niya ang tolda. Nasira ang tambong tolda at nagliparan lahat. Mabuti at ligtas sina Gurki at Torky at mabilis silang tumakbo sa tolda ni Kuya Porky nila. Kuya, tulungan mo kami. Sinira ng lobo ang mga tolda namin. At ngayon, pupunta siya dito. Kung ganun, dapat tayong kumilos agad. Sumama kayo sa akin. Tulong-tulong sila na naghukay ng malalim na butas sa harap ng tolda ni Porky. Sobrang lalim na gumamit pa sila ng hagdan para makaalis sa hukay. Tapos ay tinakpan nila ito ng telang mukhang lupa. Sa huli ay pumasok sila sa tolda na gawa sa matitibay na sanga. Sakto nang natapos sila, saka dumating ang gutom na lobo malapit sa tolda ni Porky. Sa bilang ng 3, lumabas kayo mga pigis. Dahil sa isang ihip lang, sisirain ko ang tolda nyo. Huwag mong sayangin ang oras mo, masamang lobo. Hindi mo masisira ang toldang ito. Tingnan natin. 1, 2, 3. Humihip pang lobo. Pero walang nangyari sa tolda. Lumapit ng isang hakbang ang lobo at humihip ulit. Pero ganun pa din, hindi man lang natinag ang tolda. Isang hakbang pa ng lobo palapit sa tolda at nahulog siya sa butas na hinukay ng mga baboy. Nang makitang lumusot ang lobo sa butas, naglabasan ang mga baboy sa tolda at dumaan sila sa gilid ng hukay. Dahil dito ay umuwi na ang magkakapatid na baboy upang ikwento sa kanilang ina ang nangyari. Nay, tama ka po. Dapat mas naging maingat kami sa camping. Susuriin muna natin ang kapaligiran bago mag-camping. At ano man ang mangyari, dapat nating gawing matibay ang mga tolda. Tama. Mahigpit na niyakap ng inang baboy ang kanyang mga biik. At sa natirang mga araw ng bakasyon nila, doon na lang sila sa bahay naglaro at nagsaya.